Hello everyone! Ayan, I'm Maria Luisa de Belen. Ayan, ako po ang trainer natin ngayon para sa ating Kaiser Ultimate Health Builder or Kaiser Long Term. Okay, so start na po tayo. I-share ko po sa inyo ang details about Kaiser Long Term. Okay, so pakilala ko po muna si Kaiser. Ayan, si Kaiser po ay founded on June 8, 2004 and was later on certified by the Department of Health and Insurance Commission to operate on July 26, 2004. So, 20 years na po. And ang ating pong President and Medical Director, Dr. Leia Uyolo, she held proper Kaiser International Health Group to be one of the country's leading and trusted HMO provider with her years of expertise not only on HMO but also in the medical industry. Ayan. So, at ang ating pong Kaiser ay guided by our brand, your first name in healthcare. Ayan. At ito po ay maintain its status to be one of the leading HMOs that delivers optimum health coverage and compassionate medical service. Yan. Okay, so at ang Kaiser po ay meron tayong 2,000 hospitals and clinic nationwide. Meron na rin po tayong 12,000 accredited doctors and 9 Kaiser Medical Center Clinic. Yan. At syempre madadagdagan pa po. At meron po tayong 24/7 call center, customer care, and liaison officer. Lalo na po during emergency cases, meron po tayong hotline na matatawagan. Okay, so at ang Kaiser po, ito po ang ilan sa mga kilalang accredited hospitals. Ayan, syempre, ang kilala natin ay si St. Luke's Medical City, ayan, yung Asian, Capitol Med, Cardinal Santos, diba? So, PGH, Lang Center, syempre yung expertise po nila sa mga saknayan at yung mga magagaling nating ospital ay mga doctors ay naandyan din po. Okay, so syempre hindi lang po yan at marami din po tayo mga accredited hospital kung saan mang lugar kayo na andon. So madali lang po natin yang masi-search www.kaiserhealthgroup.com. Okay, so i-share ko na po sa inyo ang Kaiser Table of Benefits. Siyempre, number 1 po, Kaiser po ay 3-in-1. Yan, di ba? So, kaya po siya tinawag na 3-in-1 kasi tatlo po yung benefits natin. Investment to protect your money. Yan, para hindi masayang po yung ating mga pera at hindi maaksaya. Life insurance to protect your family at healthcare to protect yourself. Ayan, di ba? So, ang kagandahan po nito, hindi lang siya life insurance, hindi lang siya health card, at hindi lang din naman siya investment. Tatlo po siya. Ayan, okay. And sabi nga po, whether you get an insurance or not, someone will pay during sickness, accident, and death. Ang tanong, sino ang mag-provide o sino ang mamumblema kapag naranasan na po natin yung mga challenges na yan, di ba? Yung insurance mo ba o yung family mo? So pag kumuha po tayo ng Kaiser, si Kaiser na po ang bahala doon. Okay, so ang details po natin, ayan. So during accumulation period or paying period, ito po yung 1st to 7th year. Yes, 7 taon po tayo magbabayad lang. Diba? Hindi 10, 7 lang. Okay, so ito po yung immediate medical benefits. Annual physical exam. Yan. Kapag po naka-1 taon na tayong bayad or nag-annual payment ka, pwede mo na agad magamit yung APE. At ito po yung tinatawag din natin na basic 5. May physical examination, chest x-ray, routine picalysis, routine urinalysis, complete blood count, ayan, ECG, and pap smear sa ating mga kababaihan kung tayo po ay 35 years old pataas. Dental benefits, kasama na rin po yan. Yan, sabi ko nga, no, lalo na kapag nag-annual payment ka, o basta naka-1 taong bayad ka na, pwede mo na itong magamit. Unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, di ba? So, once a year, free dental prophylaxis, restoration of jacket crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. At ang ating basic health benefits, siyempre sa ating mga accredited physician, ayan, covered yan.
specialist fee, surgeon fee, anesthesiologist fee, operating room, hospital incentive care. And yearly medical benefit limit of 60,000 per year after full payment of the first year of the total premium. So meron po tayong 60,000 budget hospitalization taon-taon during paying period. Okay, and syempre may coverage din po tayo ng life insurance. Kasi nga, syempre, ang tanong natin dyan, di ba, paano kung nagbabayad na ako, 2 taon, 3 taon payment na ako, biglang na-die too soon si plan holder. So, ano mangyayari sa bayad ko? Ayan. So, kaya po may insurance coverage. Di ba? Kasi syempre, hindi masasayang po yung hinulog natin kasi may makukuha yung mga beneficiary natin. At ang ating pong term insurance coverage, covered tayo up to 75 years old. Yan. At hindi lang po kapag na loss of life. Kapag po na-accident, ayan, at naputol ang kamay, naputol ang paa, disability. Ayan, di ba? So, mawa-waive po ang plan. Kunyari, naka 3 taon pa lang po tayong bayad, tapos may nangyaring ganito, di ba? So, waive po ang plan, transfer sa beneficiary yung ating health benefits at makukuha ng beneficiary yung waive na plan na, bayad na, at matatransfer po yung health benefits sa ating mga beneficiary. Ayan. So, ayan, waiver of membership due to death. Ayan. And waiver of membership fees due to total permanent disability. Ayan. Okay. So, yun po yung kagandahan ng Kaiser. And meron po tayong family assistance. Yan. Siyempre, ang pwede lang gumamit nito yung ating immediate family or first degree of consanguinity. So magagamit lang din po ito during emergency. Yan. So si plan holder, kung siya po ay may asawa na, may pamilya, so ang kanyang beneficiary or yung first degree of consanguinity ay ang asawa at anak. Kung tayo po naman ay single, ang ating immediate family ay yung ating mga parents, nanay, tatay, at mga kapatid. Yan. Okay, so policy holders agrees to avail only the services of Kaiser accredited doctors and affiliated networks of hospitals. And assistance to be provided by Kaiser only be the extent of allowable benefits due. Ibig sabihin kung magkano po yung coverage ng plan ni plan holder, yan din po lang ang magagamit ng kanyang kapamilya. And prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. So, magbabayad din po, yes po. Ang kagandahan lang, syempre, during emergency, usually wala po tayong cash. Kasi usually, ang down payment sa mga hospitals kapag isinugod natin yan, 10,000. Paano kung walang cash? So, pwede po magamit yung ating Kaiser plan. At meron po tayong madi-discount. Ayan, di ba? So, Kaiser approval to avail such a system must first be obtained by the member and issuance of LOA or letter of approval will then be given. So, pwede na po yan makuha sa mga hospital kung saan natin isusugod yung ating mga kapamilya. Okay, please note that this assistance is an accommodation and not consider a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the alignment solely depends on Kaiser management. Okay. Next, extended period. Ibig sabihin po, tapos na tayo magbayad. Congratulations. After po natin matapos yung 7 years, makakakuha po tayo ng certificate of full payment and Visa card. Yan. Okay. So, andito na pa tayo. Ayan, extended period. Tapos na tayo dito sa accumulation period. Ang kagandahan lang din po, during accumulation period, kapag hindi po tayo na ospital o ginamit mo lang ay yung APE and dental, basta hindi na ospital, meron kang bonus, long-term care bonus. Okay, diba? Kung sample natin dito sa plan na to, na K100 plan, 350,000 ang bonus kung hindi na ospital during paying period. Okay. So, pagdating na extended period, lahat na po ng sakit ay covered. Yun yung kagandahan. And meron na po tayong interest na 10%. Ayan, di ba? Nag-accumulate na nadadagdagan. O, ibig sabihin, meron na pong cash value yung ating plan. Sabi nga, habang tumatagal, lumalaki yung coverage ng ating plan. So, during extended period, ayan,
Ang ating pong benefits, ito, no, annual health benefits, outpatient, inpatient, pre-existing, dreaded, maternity, dental, annual health benefit plus the additional health benefit. Ayan. At pagdating po at the 20th year, deciding period, kung ito po yung plan na kinuha natin at hindi nga po tayo nagkasakit, nakaipong ka investment ng 1.1 million. O to be exact, 1,166,169. Kasi pinagsama-sama na po ito, no, yung mga interest ng ating pera, yung ating insurance benefits, yung ating long-term care bonus, additional yearly health care, and totally health benefits. Kaya po naging 1.1 million. Na ito po yung magagamit natin during maturity period or retirement plan. Ngayon, sabi ko nga po, deciding period to kasi pwede ka nang mag-withdraw. Kung gusto mo lahat, pwede, pero terminated na ang plan. Wala ka ng health benefits. Pwede kalahati lang, itira mo ang kalahati kasi yung kalahating matitira, meron pa rin interest na mag-accumulate. As long as na may iniwang po tayong pera dito, may magagamit tayo sa ating health benefits. Okay? Okay, yung mga pre-existing condition natin, lahat yan. Ayan, di ba? All pre-existing condition will be deemed covered. And congenital covered. Ayan, those illness or injuries or any other adverse medical condition, covered po yan. So, yun po yung kagandahan kapag nandun na tayo sa extended period. Yan, ito po yung kalimitan ng mga pre-existing illness. Di ba? So, covered na po yan during extended period. So, 8 years onwards na po yan. Okay, so grace period. Yung mga tanong po natin na paano kung hindi ako agad makabayad. Kunyari, nagma-monthly ako, tapos medyo na-delay. Yan. So, meron pa po tayong 30 days or 1 month. Sabi nga po, if payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. So, syempre, pag hindi nakabayad, lumampas pa sa 30 days, kunyari, ngayon yung due date mo, meron ka pang 30 days. Pag lumampas ka pa doon sa 30 days or 1 month, madalaps. At pag lapse po yung plan, nakapending lahat ng benefits mo. So, kaya ang maganda po, magawa natin ng paraan na mai-active natin siya agad. So, para ma-active po ulit yung ating plan at walang masayang sa binayad natin, magre-reinstate po tayo. So, sa reinstatement, may dalawa po tayong pagpipilian, update or redate. Pag update, lahat po ng ating missed months na hindi nabayad, kunyari nakatatlong buwan tayo hindi nakabayad, o 3 months plus surcharge. So, magpapakompute po tayo sa Kaiser niyan. Ayan, kasi meron po siyang interest. Ngayon, kung ayaw mo nung may interest, redate. Remember, we're only pwede pong 1 month payment lang. O plus, ayan, mamumove po yung time na matatapos tayo. Yun yung pagkakaiba. Kung dito sa update, hindi, kung kailan ka talaga dapat matapos, yun yung date na matatapos ka. Kasi nga, meron kang surcharge. Dito sa redate, walang surcharge, pero mamumove yung maturity period mo. So, okay lang, at least ma-active yung plan. So, requirements lang po tayo, application form ng reinstatement, and reinstatement fee na 300 pesos only. So, yan po. Tapos, active na ulit yung ating plan. Pwede ba siyang i-transfer? O yan. So, pwede po. So, pwede lang siyang i-transfer kapag po yung plan holder ay namatay. Yan. At maita-transfer po yung health benefits sa ating principal beneficiary. Yan, kung dalawa yung anak mo, pili ka kung sino doon. So sabi nga, sino yung favorite mong anak? Kasi sa kanya mapupunta ang health benefits. Yung pera o insurance benefits, paghahatian ng ating mga beneficiary, equally divided. Yes, walang lamangan. So, kaya po, kung sino man yung i-assign nating beneficiary, yun po ang kanilang mga benefits. So, si principal, dahil sa kanya mapupunta ang health benefits o yung health card, so mapapasa sa kanya yung lahat ng benefits. Katulad niya, yearly healthcare benefit value, long-term care benefit, long-term healthcare experience incentive. So, lahat po yun. Kasi, yun nga, siya yung primary. Ngayon, syempre, kung live tulong tayo, lahat to sa atin, kung sino yung plan holder. Okay, so ang tanong dyan, bakit ba ako kukuha? Diba? Minsan nagdadalawang isip pa tayo lalo na yung mga inalok lang. Okay, yung yung mga kusang nagtanong, naging interested, yan, di ba? So linawin natin bakit.
Kasi sabi nga po, no, life is so uncertain, lalo natin sa panahon natin ngayon, no, lalo nga nakaranas na tayo ng lockdown or COVID, yung mga virus na yan. Hindi natin alam if we die too soon. Sabi nga, if we die too soon or if we live too long. Kung tayo po ay may mga mahal sa buhay, di ba, mga anak, yan, tayo po yung inaasahan. Sabi nga, sino ang magte-take care sa kanila kapag kami nangyari? Solution, Kaiser, kasi may life insurance coverage. And what if we live too long, di ba? Paano kung tayo naman ay mahaba ang buhay, inabot tayo ng 60, 70, 80, 90, ayan. Who will take care of us? Of you, ayan, of me. Ayan. Solution, yung ating investment and long-term care. Kasi yung ating naipon, ayan, money working for us na po yun. Kaya nga, ang kagandahan ng Kaiser, siya po ay ipon na walang tapon. Kasi ano man ang mangyari sa atin sa dalawang if na to, or if we get sick pa, di ba? So may health card na pang-pa-hospital. Yan, okay? So, sabi nga ito po ay 3 major financial needs: investment, life insurance, and healthcare. So kaya ipon na walang tapon. Okay, so magkano naman yan? Yan, di ba? So meron po tayong eligibility, ayan, depende sa ating mga edad. Yan po, paki-screenshot nyo at kung ano po yung kaya ng budget, yan po ang kunin natin. Kasi ang goal natin, matapos natin yung plan na to kasi magagamit natin siya hanggang sa pagtanda, beyond retirement years. So we recommend K100. Bakit? Kasi nga po, malaki-laki na yung value niya pagdating ng maturity. Okay, so syempre, after po ng makapili tayo, makapag-decide na tayo kung magkano yung magiging premium na kaya ng budget natin, pila po tayo application. Meron po tayong online, meron din po tayong mga hard copy. At kapag ka naka-fill up na po tayo, pwede na po tayo magbayad. Dito po sa ating IMG account, bank account number. Bakit sa IMG? Di ba? Di ba Kaiser to? Kasi po ang IMG ay agent broker exclusive agent broker ng Kaiser. Katulad ko po, ako po si Luisa de Belen, ay isang agent broker ng Kaiser. Ayan, at ang kagandahan ng good news, ayan, kapag ka po na-start na po natin yan, nakabayad na kayo, meron kayong automatic na OPMS o online policy management o itong ating portal na pwede natin ma-open sa ating mga cellphone, sa ating mga laptop. At doon makikita natin yan, download current bill, payment history, kung pumapasok ba yung bayad ko, view your starter guide, yung ating contract, ayan. So mababasa po natin diyan kahit nasa abroad po kayo, makikita nyo na agad yung policy, schedule of benefits, list of beneficiary, download my benefit card, yung ating health card, and kung gusto nating mag-change mode of computation. Ito po yung actual ng ating online portal sa Kaiser. So ito po yung pinaka OPMS. Ayan. So makikita niyo po anong importante dito, yung ating payment history, di ba? So ito rin po yung magre-remind sa atin ng ating due date. Andito po yung ating application number and policy number. Andito rin po yung ating mga beneficiaries, di ba? Andito po yung ating health card. Ang pinaka-importante, mabasa po natin itong view individual contract provision kasi andito po yung contract ng policy. Yan. Okay, and syempre, ayan, thank you very much po sa mga nakinig. Thank you for your listening. Ayan. And sabi nga po, start as fast as you can while you can. Ayan. Kasi sabi nga, hindi na tayo mabilis ang panahon. Ayan. At you can contact me sa aking pong Facebook, Luisa Herodias de Belen po. Ayan, paki-screenshot po. At pwede nyo rin po akong email sa debelenmarialuisa@gmail.com. With that, keep safe and thank you very much po. God bless. Bye!